Amen. May nag-e-echo. Praise the Lord! Hallelujah! Sino po nag-enjoy sa presence ng Panginoon? Hallelujah! Napakabuti ng Panginoon. Praise the living God. Praise the Lord sa araw na to na nandito ka, kapatid. Amen. Sino masaya nandito siya ngayon? Amen. You made the right choice, church. You made the right choice, brother and sister, na hindi ka nagstay sa bahay at in-enjoy na lang ang comfort ng bed mo kundi nandito ka ngayon. Amen po ba? Hallelujah! Woo! Praise the Lord. Thank you, Jesus. I'm just overwhelmed with the presence of the Lord. Kwento ko lang muna before we start. Kayo po ba'y nasa komportableng upuan na kayo? Kayo mga nasa online, umayos din kayo ng upuan. Kailangan ready ka, kapatid. Amen. You're ready to receive the message. Amen. Praise the Lord. Nung etong week na to, something happened. Something special happened. Meron po akong i-meet up na mga taga Myanmar, na mga Christian. First time ko pong makamit. Kasi usually yung bansa na yon is, ano ba yung religion nila? Buddhism. Apo. May churchmate tayo dati na half half Filipino, half Burmese. Burma kasi ang dating pangalan niya, Burmese. Alala niyo si David at saka si Daniel, yung mga bata natin dito. Sila po ay Myanmar ang tatay at Buddhist po sila. So yung na-meet ko ay kasi hindi ko masabi kung Myanmar ang bansa, pero pag tinawag sila Burmese. So, I met them last Sunday. Pagpasok pa lang nila dito, sabi nila, hala, tumaas ang balahibo. Tumaas ang balahibo daw nila na pagpasok pa lang nila. They felt the presence of God. Although tumaas man ang balahibo mo o hindi, pag pumasok ka dito, ramdam nila yung presence ni Lord. And then as we enter, alam nyo, sabi ko, kasi katatapos namin ng anointing of the Holy Spirit ng Sabado. Ng Sabado ng gabi, nandito kami hanggang anong oras sa Power Evangelism. So we had the anointing. Friday, tama. Oo. Friday pala, may Power Evangelism kami. We have anointing of the Holy Spirit. And then Saturday, may hospital visitation tayo. So itong church hall na to, punong-puno ng gawain, ng presensya ni Lord. So Sunday, nang pumunta kami dito, pagpasok nila, they felt the outpouring of the presence of the Lord pagpasok nila. Alam niyo, pagpasok namin, then let's worship the Lord. Sabi kong ganun. So we started to worship the Lord. Yung isa, kasi galing sila ng UAE, yung isa umawit siya. So ang ministry pala niya is nag-worship lead siya at nagpapastora din siya. And then the other one is very gifted din from dating Buddhist, naging Christian siya. And she is seeing visions about Jesus Christ. So habang kami ay nag-worship, grabe, it was beautiful worship. Dalawang taga-Bahrain na Burmese, tas dalawang Burmese from UAE, and then ako, we were just worshiping the Lord. In a very extravagant way. Yung ayaw mo nang huminto. Tapos, ang lakas ng worship namin. Si Jericho na nasa taas, bababa siya. Sabi niya, may nangyayari yatang deliverance dito sa hall. Kasi ang lakas ng worship na, we were wildly worshiping the Lord. Hallelujah. Amen. Yung mga taong dadating dito kahit ordinary day, gusto na lang mag-worship kay Lord. Sabi ko, Lord, we dedicate this hall, we dedicate this church to be a sanctuary wherein the presence of the Lord will fall despite of the day. Hindi tuwing Friday lang dapat. Dapat everyday mararamdaman mo yung presensya ng Panginoon. And we had a wonderful experience of the presence of God. At sabi nila, they want to have their Christmas celebration dito sa hall natin. So sabi ko, considering our usage of the hall, magagamit nyo lang ang hall namin ng Sunday, Monday at Tuesday. Sabi ko, the rest, amen. Sabi ko, so they were considering any of those dates, Sunday, Monday, or Tuesday, to gather lahat ng mga Burmese Christians dito sa Bahrain para mag-worship sa Panginoon. And sabi ko, what a privilege that we as a church, hindi natin ipinagkakait itong hall natin. If they could gather, if they could establish a church para sa mga lingwahe nila, kasi mas masarap pag sarili nilang lingwahe, and we could be of help. Why not? Diba? Sabi ko, I have assisted another church, Ugandan church. Sabi ko, na-meet ko lang yung kabayan, yung Uganda dito. First time ko siyang na-meet sa bangko. 1 month pa lang siya dito. Alam niyo na,
ano, 1 month, hindi. Mga 2 months, 3 months siya dito. And then I shared the gospel at sabi niya, Christian din po ako sa Uganda. And she was commissioned by their pastor to gather Ugandan people here in Bahrain para ma-establish ang gawain. Alam niyo, we assisted her along the way. At last year, Christmas, New Year from December 31 to January 1, ginamit nila itong hall natin. They did a crossover service. Full pack daw yata ito. Ano ba, Brother Francis? Full pack. Wala ako dito pero ginamit nila itong hall. Punong-puno daw itong hall. Can you imagine? With a single person na nakausap ko. And then I believed in her calling. And then we assisted her. Minsan nagkaroon sila ng women's conference dito, mga ilang women yon. Tapos susunod yung crossover nila and they have established a church dito sa Bahrain for Ugandan people. So sabi ko, if this church will be a blessing to other nations para mag-gather nila, lalo pang lumaganap ang salita ng Diyos sa lingwahe nila kasi hindi natin kaya silang hawakan dahil iba yung lingwahe nila, then so be it. Our church will always be a blessing to the nations. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Because we exist not just as a church, we exist as a body of Christ. We exist to help one another, to build up one another. Amen. So yun po yung nangyari sa linggong ito and they were able to visit some parts of Bahrain and naging blessing. So by December, babalik po sila para ganapin yung kanilang gawain. So let's just be happy for them. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And finally, they're thankful sa atin kasi na-assist natin sila Gina, si Daniel at saka si David pauwi ng Pilipinas kasi siyempre anak ng Burmese yung mga bata. So naikwento ko tuloy yung kwento ni Gina sa kanila and then they were blessed. And sabi ko nga, if given the opportunity, ma-bless natin yung pamilya na to kasi parang kalahi nila, no? So they blessed me. So yung blessing na natanggap ko, binless ko din pinadala ko agad kay Gina yung blessing na natanggap ko because we just wanna connect yung mga lahi-lahi at connect natin yung spiritual roots. And ang assignment nga na, may mga assignments pa kami. Lahat ng makilala kong Burmese dito sa Bahrain, i-refer ko sa kanila. Kung kayo may kilala kayong mga Burmese, mga Myanmar, i-refer nyo, then bigay nyo sa akin para ma-refer natin sa kanila. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Jesus is coming very, very soon. And so let us focus ourselves sa mga bagay na tulad nito, spiritual things. Amen. So last week po, how to present the gospel ang ating topic. So series po ito, kinat ko sa dalawa kasi napakahaba or gusto ko maliwanag po nating maintindihan. So yung katabi mo, tapikin mo, wag tutulog, wag matutulog. Importante ito. Kung merong pinaka-importante sa buhay Kristiyano, ito po yung malaman mo ang basic ng Christianity. Amen. So i-recap lang natin last week. Ang tinuro ko last week, sa mga wala dito, i-recap ko. Sa mga nandito, i-recall natin. How to present the gospel, God's purpose, yun ang inano ko. And then yung man's problem, yun po yung diniscuss ko ng last week. So ano po yung purpose ng Ayan. So, ano yung purpose ni Lord sa buhay natin? Kinreate niya tayo na kawangis niya. Tignan mo nga yung katabi mo. Pogi, maganda. Amen. Hallelujah. Posturang-postura, nire-reflect ang kagwapuhan ng Panginoon. Posturang-postura, nire-reflect ang kagandahan. Amen. Na nire-reflect kumbaga, ang glory ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At napakaganda ng plano ni Lord, pero nagkaroon ng problema ang tao. Yun po yung pinag-usapan natin last week. Nag-fall tayo sa kasalanan, natukso tayo, pumatol tayo sa tukso ng kaaway. Are you with me? Lahat po tayo, hindi excuse dito sa problema na to. Ano talaga ang pinaka-problema natin? Minsan, pastora, problema ko ang pera, problema ko, ang dami natin problema, pero sa totoo lang, bakit pumasok ang problema sa buhay natin? Kasi lumayo tayo sa Panginoon.
Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang lalayo kay Lord. Huwag ka nang lalayo kay Lord kasi yan ang dahilan ba't nagkakaproblema. Tapos mag-self-pity ka, bakit? Lord, bakit pasan ko ang daigdig? Hindi na ako nauubusan ng problema. Kabila ang problema. Left and right, front and back. Ano ba talaga? Sa totoo lang, bottom line, tayo po talaga yung may kasalanan. Lumayo tayo sa Panginoon. Samantalang nasa safe place na tayo Amen. So yun ang problema. Pero hindi natapos sa problema. Yun ang magiging topic natin ngayon. So eto, i-recall lang natin ulit yung topic last week. The gospel is a message that concerns Christ's death for our sin. So ito yung gospel. Importante ito. Basic of Christianity, hindi pwedeng hindi mo alam to. Kasi importante na alam mo na ang Panginoong Jesucristo namatay sa kasalanan nating lahat. Amen? His burial, nilibing siya, and resurrection to new life. Yun po yung kabuuan ng gospel. Namatay si Kristo para sa atin, nabuhay siya, naiburol siya, pero nabuhay siya ng maguli. Amen? Ito yung mensahe na dapat nating tanggapin, na hindi matanggap ng tao, lalo na yung mga hindi naniniwala sa Panginoong Hesus, hindi sila naniniwala na nabuhay na maguli ang Panginoong Jesucristo. That is a very important message na siya po namatay. Lahat ng tao namamatay, pero ang Panginoong Jesucristo sa pangatlong araw, siya ay nabuhay na maguli. At siya ang Diyos na pinaglilingkuran natin ngayon. Amen! Hallelujah! Kung hindi po siya nabuhay, wala din tayo ngayon. Wala tayong papaniwalaan. Pare-paras lang, namamatay ang tao. Amen. Pero sino lang ang nabuhay, nag-resurrect, at nakaupo sa right hand of the throne of God? Jesus Christ. Amen. So, at atin pong i-review, if we are going to effectively share the gospel so that people will believe and receive and will be saved, kailangan po natin maintindihan kung ano talaga yung, paano natin isi-share ang gospel. Paano natin ipepresenta. Kailangan mo malaman paano i-present ang gospel. Amen po ba? Kailangan alam mo to. Pagka tinanong ko kayo paano mo ipepresent ang gospel, pag tinawag ko kayo dito at tapos ipepresent ang gospel, wag ako, hindi ko alam yan. Hindi pwede yung ganun. Kailangan bold as a lion, alam mo kung paano isi-share ang gospel. Amen po ba? Kasi baka mamaya hindi mo alam, paano na? Paano mo i-share sa magulang mo, sa mga anak ninyo, sa mga bata? Yung mga bata, praise the Lord, anak ng mga ministers. Pero lalaki yan, magtatanong yan. Dapat alam nating i-share ang gospel para hindi sila masinsay or maagaw ng ibang ng New Age movement ngayon or kaya ng mga kulto. Kailangan yung mga bata mismo alam nila kung paano nila iintindihin si Jesus Christ. Amen. Yung Lordship of Jesus Christ. The reason why we have been made in the image of God is to know and fellowship with God. Kaya po tayo nilikha ni Lord na pogi, guwapo, kasi ang gusto ni Lord ka-fellowship. Kawangis niya tayo, ka-fellowship niya tayo. Hindi niya ka-fellowship ang mga hayop, kundi tayo. Amen. Amen po ba? Praise the Lord. Ang sarap ng pakiramdam. Amen. So, eto nire-review po natin yung last week para sa mga hindi naka-attend last week para ma-recall ninyo na ang sabing ganun dito, people are not just a physical body but a living soul. Tayo may kaluluwa. Ang mga hayop, mga aso, wala po. Pag namatay ang aso, wala na. Tapos na ang buhay nila, pero tayo, pag namatay tayo, may kaluluwa. Amen po ba? May kaluluwa. So the real you is not just the body, it's your soul. Kaya kanina, may mga kinakanta tayo kanina, soul, na-recall ko yung mga kinakanta natin kanina. Do you remember? May mga kinanta tayo kanina about soul na talaga namang saktong-sakto yung tuturo ko ngayon. Na ang tunay na tayo is yung kaluluwa natin. Hindi yung, etong physical na nakikita mo, eto yung namamatay. Pero yung soul yung nandito. Yung nakikipag-fellowship sa Panginoon. And my soul is anchored in you, my resting place. Diba? So, yung soul natin na kanino naka-anchor?
Sa Panginoon. Alam niyo yung anchor? Yung sa dagat, mga seaman, 'di ba yung anchor? 'Di ba yung kaluluwa mo kanino nakaangkla o naka-anchor. At hindi bibitaw kahit na matindi yung agos, matindi yung hangin, bagyo ng buhay mo, yung soul mo naka-anchor sa Panginoon. Amen po ba? That's your soul. Dapat yung soul, alam mo kung nasaan naka-anchor. Amen. The soul is that part of you that is eternal, the part that gives uniqueness and enables you to know and fellowship with God. Sino ang nakaka-fellowship ni Lord? Yung soul mo. Yung soul mo, yung longing ng soul mo, yung Panginoon. Amen. Yung mga taong malungkot at nagpapakamatay, yung soul nila, hindi nila karelasyon si Lord. Kaya yung soul lost. Kaya yung soul gusto nang mawala sa mundong ito. Nagdedesisyon na siya na parang tatapusin ko na ang buhay kong magulo, malungkot, walang pag-asa. Your soul, wala siyang relationship sa Panginoon. Kasi kapag yung soul may relationship kay Lord, he found his purpose in the Lord. Amen po ba? So yung soul mo, dapat ang ka-fellowship ang Panginoon. Amen po ba? Maliwanag. Tapos pumasok yung problema. Ito na yung man's sin. Yung man's problem, yun yung sin, yun yung pinag-aralan natin last week. Okay? Ano po yung problema natin? Yung sin. Pinag-aralan natin last week, the universality of sin. Ibig sabihin, lahat tayo nagkasala. Ano yung definition ng sin? Hindi po yung mistake. Ang sin po is gross. Yung nasaktan mo ang puso ng Diyos. Lumayo ka sa Panginoon. Yun yung sin. Hindi yung, mistake. Hindi po. Ang mistake, pagkakamali. Sa mga tao dito, ang akala nila yung kasalanan, it's mistake. Hindi po mistake. Ang mistake, nagkamali ka lang, very light, pero yung sin is you offended God. So, yun, pinag-aralan natin, the separation brought about by sin, nalayo tayo sa Panginoon dahil sa kasalanan, our disqualification, na-disqualify tayo kasi nagkasala tayo, but we serve a holy God. So, holy ang Diyos, tayo nagkasala, so na-disqualify tayo. At may punishment ang kasalanan. So ayaw po natin na mapunta sa impyerno kasi ang punishment ng kasalanan ay hell. And hell is not a joke. Sabi ng mga tao, go to hell! Hindi ganun yun. Wag na wag mong sasabihin yun. Hanggat kaya pa natin, isalba ang tao mula sa hell. Wag mong sabihin, go to hell! Wag ganun. Kahit na sobrang sama na ng tao, wag nawa natin na i-wish na mapunta sa impyerno ang tao. Malungkot tayo na sila'y mapunta ng impyerno. Pero wag na wag natin silang hayaan na mapunta sa impyerno if we have the power to preach the gospel. Amen. The word death does not refer to physical death because we will all one day die. Yung death na sinasabi dito is yung death ng kaluluwa natin. Yung kaluluwa na dapat sa naka-fellowship ng Panginoon, nawalay sa Panginoon, mapupunta ng impyerno. Yun yung death. Death na spiritual. Death because it's the soul ang pupunta. So sabi ganun dito, this refer to eternal death, an eternal separation from God is a place called hell. So kapag ka nawalay tayo sa Panginoon, wala kang relasyon kay Lord, hell. So anong gusto nyo? Magpatuloy sa kasalanan at pumunta sa hell? Or magsisi sa kasalanan, tanggapin ng Panginoong Hesukristo, and forever we will live eternally. So ito po ang ating topic, Jesus provision. Let's bow our heads and let's pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity, Lord, na ang salita mo ay mapag-aralan namin in this part of the globe. Father, we thank you, Lord God, for all Panginoon, na mga kaluluwa na naririto, you brought them for a reason. Bakit nandito sila? Maaring pwede naman silang nasa ibang lugar. But Father, thank you that you brought them here, Lord God. Let these living souls hunger for you. Let these living souls, Lord, desire more of you, O God. And Father, we thank you that you will continue to change our hearts, that our appetite, Lord, will not be, Lord God, drawn into sinful stuff and things, but our appetite, Lord God, will be longing
to know you, to have fellowship with you. And Lord God, help us open our spiritual eyes so that we will see, Lord, our Lord, state na wala kaming magagawa kung wala ka sa amin, Panginoon. That this living soul, Lord God, longs to have fellowship only with you and no one else and nothing else, oh God. Lord, marami pong salamat. Bawat kaluluwa na naririto, Panginoon, Lord, ikaw na po ang bahalang mag-ayos, kumilos, Lord God, sa puso, Panginoon, ng bawat isa. Lord, hindi ko kaya silang baguhin. Ikaw lamang, Panginoon. And so as your servant, as your mouthpiece, itago mo ako sa iyong likuran that every word that I'm gonna speak today, Lord God, will bring, Lord, clarity and will bring, Lord God, the message, Lord God, at hindi lang basta sa tenga po ng bawat isa, kundi Lord, tumimo ito sa puso, baguhin, Panginoon, ang dapat baguhin sa bawat isa sa amin. We thank you, Lord Jesus. We give you all the praises, the glory and adoration in Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Nakaka-overwhelm ang pag-ibig ng Diyos. Kung kayo po ay nararamdaman ng pag-ibig ng Diyos, salamat. Amen. Sabihin natin sa Panginoon, salamat Panginoon. Hallelujah. Jesus' provision. Dahil may kasalanan, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Praise the Lord sa dakilang pag-ibig ng Panginoon. This topic is so important. Huwag kayong kukurap, huwag kayong madidistract kung ang telepono nyo, distraction sa inyo dahil kung ano-anong lumilitaw na message. Put down your phone, put in silent mode, ipasok nyo din sa inyong bulsa o sa inyong bag, and I don't want you to be distracted by anything because this is a very serious matter. Amen. Except dun sa coverage. May aali-aligid na teleponong nagko-cover, you're allowed, but the rest po, I want you to listen carefully dito sa bagay na to. Ngayon, kung pastora, nagno-notes kasi ako sa telepono ko, next time po, I encourage you to bring your notebooks, bring your physical Bible, na kahit na naka-projector na ang mga verses na yan, tignan nyo muna sa Bible ninyo, baka mamaya, dahil inantok ako, mali yung nailagay ko, hindi naman na-check ng media team, mali din na nailagay, kayo magsasabi, pastora, alam niyo yung verse kanina, parang nakita ko, nabasa ko, mali po pala yun. Then I stand corrected. Kasi tao lang tayo. Pag tinype ko mamaya, Romans ang tinype ko, yung pala Matthew ang minsan na, but I need you to study the word with me, parang Berean. Kahapon bumili ako 5 Bible para sa mga sitra kasi nangako kami, mag-aaral na kami ng Bible na talaga kami. And I told them, we need to have a physical Bible. Kung nakakabili tayo ng mga kung ano-anong pampaganda natin, pagandahin muna natin yung ating mga kaluluwa. So we bought Bibles. Medyo may kamahalan pag dito ka na bumili, pero mas masarap mag-invest sa yung kaluluwa kasi this is the most important thing. Amen. Kaya nagdesisyon kami, tapos sabi ko nga ganon, mas maganda, may mga iba sabi, ay, magkaka-Bible lang ako pag may nagregalo sa akin ng Bible. Huwag ganon. Sabi ko, you invest in your Bible. Kung meron kayong maglabas kayo ng pera para sa Biblia. Sabi nga ganon, if you don't have Bible, ibenta mo ang bahay mo, bumili ka ng Bible. Sabi, hindi naman ganon kamahal ang Bible. Kaya bumili ka ng Bible mo, invest in yourself. Bakit? Kaluluwa mo ang importante, investan mo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, balik tayo. Provision ng Panginoon. Romans 5 verse 8. Kung dala nyo ang physical Bible nyo, check ninyo kung tama ito. Romans 5 verse 8. But God, samahan nyo ako magbasa. But God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Hallelujah. Sino ba naman tao na mamamatay sa isang taong wala namang kwenta? Kung mahal mo sa buhay, di bali nang ibigay mo yung buhay mo, mamatay ka para lang isalba ang iyong anak o yung mahal sa buhay, pero wag na yung kaaway mo, mamamatay ka dahil sa kaaway mo. Ay, no way, no way. Tao tayo, ganun tayo. Kaaway ko yan, ba't ako mamamatay sa kanya? Pero ang Panginoong Jesucristo, nung tayo pa ay makasalanan at kaaway pa tayo ng Panginoon, He died for you and for me. Hallelujah!
Ganong katindi ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. At salamat, nakakatayo ako ngayon sa harapan ninyo because Jesus died for my sins. Nirescue niya ako sa tiyak na kapahamakan. He demonstrated His love for us na kahit tayo makasalanan, namatay siya para sa atin. Woo! Hallelujah! Amen! What a Savior we have in Jesus Christ. What a love relationship we had with Him. Tayo na walang kwenta dahil makasalanan tayo, He died for us. Yun po ang pinakamasarap na provision ng Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. Halimbawa, magulang, yung anak mo, nag-i-school bukol. Andito ka sa Bahrain. Kayod ng kayod. Sabi niya, nanay, gusto ko po ng ganito, mag-aaral ako, ganyan-ganyan. Hey, school bukol ka naman, hindi ka naman nag-aaral, ba't kita padadalhan? Sayang lang yung ipapadala ko, wawaldasin mo lang. Pero hindi, alam mo yon, kahit makasalanan, dahil magulang ka, umaasa ka na yung anak mo magbabago, kahit na ang dami ng kasinungalingang, sabi niya mag-aaral siya, pinadalhan mo, mag-i-enroll, hindi pala nag-enroll, dinala sa kung saan-saan, maya-maya na naman, hihingi na naman sa hindi, mama, promise, mag-aaral na ako, magbabagong buhay na ako, ikaw naniwala ka naman, pinadalhan mo na naman, nawaldas na naman. Are you with me? Yung pala nalulung sa sugal. Batang-bata nalulung sa mga sugal na yan. O kaya mga games na kailangan ng pera. Are you with me? Na parang wala nang pag-asa tong anak ko na to. Pero for the last time, alam mo yun, humingi sa'yo, pinatawad mo siya, tapos binigyan mo siya ulit. Alam mo, ganun tayo sa Panginoon. Higit pa yung kasalanan natin kay Lord. Na makasalanan tayo, pero He died for us, rescued us from our sins. Kasi ayaw ng Panginoon, ikaw at ako ay mapunta ng impyerno. Amen po ba? Nagkakaintindihan tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Greetings po sa mga nanonood. Meron po tayong mga nanonood from Philippines, Australia, Canada, Switzerland. Ano pa yung nakita ko kaninang nag-ano dito? Praise the Lord. Greetings sa lahat ng mga absent ngayon at nasa online. Sino pa ba? May mga nakikita ako na iba't ibang bansa dito. Just wanna greet you. Hallelujah. Praise the Lord. Tuloy po natin. Although God's holiness and justice demands that He judge our sin in His love for us, God sent His Son, Jesus Christ, into this world to do for you, amen, what we cannot do for ourselves. Grabe ang pag-ibig ni Lord. Yes, He is holy, amen, and just ang Panginoon natin. Pero alam nyo, dahil sa pag-ibig niya sa atin, niligtas niya tayo. Hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Amen. Grabe yung holiness and justice ng Panginoon. Pag may kasalanan ka, mamamatay ka, kasi hindi ka karapat-dapat kay Lord. Hindi tayo karapat-dapat kay Lord. Pero nung ginawa ng Panginoon, hindi niya tayo maatim na mapahamak. Amen. Are you with me? So hindi niya maatim na tayo mapahamak. Praise the Lord. Dumating ang Panginoong Hesus para tayo ay tanggalin sa pagkakasala. Amen. At inireconcile niya tayo sa Kanya. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Yung stuck ka na, hindi mo na alam kung anong gagawin mo, mapupunta ka na na impyerno, but Jesus Christ made a provision para i-connect ka sa Kanya. Amen po ba? Saan ka nakakita na ganun? Ang buti ng Panginoon. Ang buti ni Lord. Hallelujah. I don't know about you, but I feel the presence of the Lord, yung kabutihan niya, nare-realize ko, salamat Panginoon. Thank you, Lord. Kung meron man kayong importanteng lecture, mula last week hanggang ngayon, importante ang lecture, na dapat sana ay talaga naman, pero ang media team, masipag sila, ibibigay po nila yung outline na to, para ikaw, meron kang babalik-balik ang outline. Amen. Who is Jesus Christ? Jesus Christ was not simply good teacher and a prophet or a man who became a God. Jesus Christ is God who became a man. Sino ang Panginoong Hesus?
dito sa mga tao rito, ang sabi nila, he's just a prophet. Pero I want you to know, he is not a good teacher. He is not just a prophet. He is not just a man. He is God who became a man. Lilinawin ko, maliwanag. Hindi po lang siya ordinaryong teacher o propeta or tao. Siya po ay God na naging tao. Para lang abutin tayo. Kumbaga, ginawa niya yung sacrificial work na to para lang tayo na nasa makasalanang state ay ma-connect, kumbaga maramdaman niya kung anong nararamdaman natin at ma-share niya, okay? Nakipagsalong buhay siya sa mga tao. Matthew 1:23, behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Amen. Hallelujah. So sino ang Panginoong Jesucristo? Siya po'y Emmanuel, God with us. Amen. Kaya ang gandang pangalan ng Emmanuel. Sino ba yung bata dito? Franz Emmanuel. O, diba? God with us. Praise the Lord. Hallelujah. God with us. Ang Panginoong Jesus po, siya po ay pinangalan ng Emmanuel, God with us. So, nagkatawang tao po siya para maramdaman po niya yung nararamdaman natin, and He overcame yung dadaanan natin. Para ikaw at ako, wala tayong dahilan para sabing hindi natin i-overcome ang kasalanan. Ang Panginoong Jesucristo, He is a sinless man na pagtagumpayan niya. Amen. Jesus Christ is God. Amen. Who came into the world, born of a virgin, and taking the form of a man, lived a sinless life. Amen. Hallelujah. When the time was right, He willingly submitted Himself to the hands of sinful men, being beaten, mocked, and ridiculed. Praise the Lord. He willingly. Sabi mo, willingly. Bakit willingly? Kasi mahal ka niya. He willingly submitted Himself to the hands of sinful men para siya ay beating Him na hindi basta-basta beating. Sino nakapanood kung paano binit ng Romans ang katawan niya? 39 na stripes. He was mocked. Nilagyan pa siya ng corona na tinik. Na gaano kalalim. Ewan ko, 6 inches po ba yun na talaga naman, talagang pinukpok pa nila para ano yung tawag dito? Para bumaon yung corona ng tinik na yun sa kanya. He was ridiculed. Hello? Nilagyan pa siya ng robe of, yung purple robe. Tapos, kunwari, you are the king of, tapos, minak pa siya. Ang daming ginawa sa kanya. Basahin niyo yung Isaiah 53. He went to Calvary's cross where He died for our sins. Pumunta po siya sa Calvary's cross. Dinala muna niya sa Kalbaryo yung cross na napakabigat. At yung cross na yon ay simbolo ng ating mga kasalanan. Dinala po niya yon para ikaw at ako ay ma-reconcile sa Kanya. Because our God is a holy God. Pero tayo ay makasalanan na He made a way para sa atin. Amen. Nakikita niyo, nararamdaman ninyo? Nararamdaman niyo yung dakilang pag-ibig ng Panginoon? Ayoko lang mag-lecture kung hindi rin lang natin nararamdaman. Sayang lang din. I want you to feel, to imagine. May the Lord open your imaginative eyes and thought para habang nagkukwento ako, naaalala nyo yung ginawa ng Panginoon sa atin. At maalala din natin kung paano tayo nagkasala at kung paano tayo nasaktan natin ng Panginoon dahil sa ating pagkakasala. Amen. Why did Jesus die for our sin? Meron po tayong dahilan bakit siya namatay sa ating kasalanan. I think I have 5 enumerations po. Basahin natin. He died to pay the judgment we deserve to pay. Kaya siya namatay para yung judgment sa kasalanan mo, siya ang umako. 1 Peter chapter 2:24, who Himself bore our sins in His own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Hallelujah.
kung babasahin niyo itong mga verses na to, ewan ko sa inyo pero ako, whenever I read it and then I feel it, sabi niya, He Himself bore our sins. Alam niyo, yung kasalanan ko, na-imagine ko, and then na-imagine ko yung katawan ni Jesus Christ that He was bearing the sins that I committed. Tapos, napako pa siya sa tree, sa on the tree, meaning yung cross, ito. Napako siya sa cross, namatay siya, na dapat sana tayo na yung namatay. Amen. Para tayo ay malaya na tayo. Siya namatay pero tayo yung may kasalanan para malaya tayo. Amen po ba? Yung niligtas ka na niya, hindi na ikaw yung nasaktan, hindi na ikaw yung mamamatay. Unimaginable, very morbid yung word na mamatay, naalala niyo si Charlie Kirk? Nung si Charlie Kirk ay namatay dahil binaril siya from a distance, tapos ang hatol dun sa pumatay sa kanya ay papatayin din siya. Marami ding nagko-complain kasi matalino daw yung bata at sayang ang future niya kung mamamatay din siya. Buhay ang kinuha niya, di dapat buhay din ang pambayad. Si Charlie Kirk po, yung isang sikat na apologist sa US na marami pong na-bless sa buhay niya, maraming kabataan na nabago ang buhay because of his boldness to share the gospel, binaril. Kasi yung bata na bumaril sa kanya o kabataan, ewan ko, matalino din, nakipagdiskusyon sa kanya, hindi ko na maalala ang kwento, hindi niya na ipanalo, napahiya. I don't know. Magaling kasi si Charlie Kirk pagdating sa mga debate at godly man siya. So God is giving him wisdom. So yung kabataan na yun at meron pa yatang relationship na LGBT, so ayaw niya na diretsahan, tahasang sinasabi ni Charlie Kirk na hindi nakakalugod sa Panginoon ng LGBT. So doon, galit na galit yung mga kabataang gumagawa ng ganon. So binaril niya si Charlie Kirk, and yung bumaril na yon, na hatulan po siya ng kamatayan. So syempre maraming tao na, bakit siya sayang ang future niya, wag na, ang dami ring sumasay dun sa kabataan na yon, na wag na lang siyang patayin. Buhay ang kinuha niya, buhay din ang kabayaran. Are you with me? So isipin mo yun, the thought na mamamatay ka dahil sa kasalanan mo, minsan di mo matanggap, si Jesus Christ namatay siya hindi sa kasalanan niya, sa kasalanan natin. Pero tinanggap niya alang-alang sa pag-ibig niya sa atin. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Oh, we worship you. That is what Jesus Christ did for us when He died on the cross and took our penalty, our pain and our punishment. The price Jesus Christ paid to pardon our sin was the price of His own blood. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. The price Jesus Christ paid to pardon our sin was the price of His own blood. A sinless blood was shed on the cross because of our sins. Hallelujah. Naiintindihan nyo kung gaano kalalim, kabigat ang dakilang pag-ibig ng Panginoon? Why did Jesus die for our sins? Number 2, He died to pay all our sins. Hindi lang siya nagbayad ng kasalanan, lahat ng kasalanan. John 19 verse 30, so when Jesus had received the sour wine, He said, "It is finished." And bowing His head, He gave up His spirit. Hallelujah. Hindi lang siya nagbayad ng kasalanan ng mga unang tao, tas tayo hindi. He paid all our sins. Mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang henerasyon, He paid the sin. It is finished. Hallelujah. It is finished means the debt has been paid in full. Meron po kasi noon parang ang story po sa sa mga old people sa panahon ni, kapag ka merchant po ay may babayarin ka,
babayaran mo yon. Tapos kapag kabayad mo na, ang stamp nila is finished. Ibig sabihin, tapos na. Halimbawa dito, bibili ka ng gold, lay away. Bayad ka ng 20 BD, next month 20 BD. Pag nabuo mo na yung babayarin, halimbawa 100 BD worth yung ginto na binili mo, tapos in-stamp nila, it is finished. Ibig sabihin, tapos ka na dun sa hulugan mo. Pwede mo na makuha yung iyong gold. O, ganon. So, ang term nila doon, it is finished. Pero si Jesus Christ, ginamit niya tong term na to para maintindihan sa Biblia na nung siya ay ibinigay niya yung buhay niya at nasa cross na siya, it is finished! Tapos na, bayad ka na. Bayad na ang lahat ng kasalanan natin. Ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo, binayaran lahat ng kasalanan. Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Praise the living God! Praise you, Jesus, who paid our sins, who paid our debt. You paid the debt you do not owe. It is our debt. It is our sin, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kabayaran ng kasalanan nating lahat ay mamamatay tayo. Pero Jesus Christ died on our behalf. Hallelujah. This is the provision of God. Makasalanan tayo, Jesus provided a way. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 1 John 1:7. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Hallelujah. Oh, the blood of the Lamb. Kinanta natin kanina. Hallelujah. Very powerful yung kanta natin kanina. Alam nyo habang kinakanta natin yung kanta na yon, alam mo yun, na ramdam ko yung presensya ni Lord. Yung, kumbaga, hindi naman sa pagka tumaas ang balahibo mo, si Lord, presence ni Lord, kahit hindi tumaas ang balahibo mo. Pero for me, that song is so powerful na kinakanta natin kanina, oh, the blood of the Lamb. Ano na yung verse, ano yung, the silver lamb, the door of my, ayun, yun. Ang ganda-ganda ng message ng kanta natin kanina. I don't know if you enjoyed it, but I definitely enjoyed it because it's so powerful. You're not just singing, you're declaring the power of the blood of Jesus, because the blood of Jesus rescued you and me from all sin. Hallelujah. Hindi mo na, kumbaga, hindi ka na gagawa pa. Hindi yung kamatayan ni Jesus Christ plus yung gagawin ko, maliligtas ako. Hindi po. Ang tunay na kaligtasan, Jesus Christ paid it all. Wala ka ng ibang gagawin, kundi tatanggapin na lang si Kristo sa puso mo. Amen. Hindi po ang salvation is, Jesus died on the cross plus my good works and I will go to heaven. Hindi po. Jesus Christ died on the cross para sa kasalanan nating lahat. Baskalas. Amen. It is finished. Salvation is yours. You have eternal life. Bakit tayo naglilingkod pa? Para maging instrumento ng Panginoon para sa ibang tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. But we have already been cleansed and binili na tayo ng precious blood ng Panginoong Hesukristo. Number 3, ano po yung, bakit siya namatay para sa kasalanan natin? Ito, gustong-gusto ko to. He died to credit His righteousness to our account. 2 Corinthians 5:21, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. So ano nangyari? Siya na walang kasalanan, naging siya yung makasalanan kasi yung kasalanan natin napunta sa Kanya para yung righteousness ng Panginoon ma-credit sa atin. Ano ibig sabihin ma-credit? Aside na niligtas na tayo, ma-credit pa. Credit means, halimbawa, bangko, okay? Para maintindihan yung credit. 0 laman ng bangko nyo. Nilagyan ko ng 100 BD. Yung aking na
ikinredit ko sa inyo. Na credit, kumbaga, yung righteousness ni Lord, kinredit sa account ninyo. Naiintindihan nyo? Yung righteousness ni Lord, hindi tayo righteous. None of us are righteous. No one is righteous. Lahat tayo makasalanan. Pero namatay ang Panginoong Jesucristo para yung righteousness niya ay mai-credit sa iyo at sa akin. Nagkakaintindihan tayo? Wow! Hallelujah! Kaya hindi na ikaw yung dating ikaw na makasalanan. Pag tinanggap mo si Jesucristo sa puso mo, past is past. Na-credit sa iyo ang righteousness ni Lord. Hallelujah! Hindi ka lang naligtas sa kasalanan mo, may na-credit pa sa iyo. Woo! Diba? Yung benefit pay mo, biglang may nakatanggap ng 1,000, hindi mo alam kung saan galing. Diba? Tapos, na-credit sa'yo, ibig sabihin nadagdagan ka. Are you with me? Wala ka, pero nadagdagan ka, nalagyan ka. Yan ang ginawa ng Panginoon. Yung kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, credited sa'yo ay righteousness. Amen po ba? Naiintindihan nyo? Naiintindihan nyo? Kapag naiintindihan nyo, nai-enjoy nyo ang topic natin. Pero pag hindi nyo naiintindihan, naboboring kayo, inaantok kayo. Ulitin ko, naiintindihan nyo po ba? Kayo ba sa online naiintindihan nyo? Ako nai-excite ako, hallelujah. Because it was credited to me as righteousness. Sino ba naman ako para magkaroon ng righteousness na standing before God? But because of Jesus Christ, because of His death, na-credit ang righteousness sa atin. Praise the Lord! Hallelujah! Woo! What an offer! Jesus offers to remove our debt of sin and to credit His righteousness to our account so we can have fellowship with God and the hope of eternal life. Ooh, hallelujah! Ooh, hallelujah! Ang sarap. Accountant po ako, kaya kapag usapang credit, natutuwa ako. Kasi ang credit means dagdag. Akala ng mga tao pag credit, utang. Hindi po. Ganito po kasi yan sa accounting. Debit, credit. Ang debit, bawas. Ang credit, dagdag. Ayun. Kaya pag sinabing, paki-debit na lang ang account ko, ibig sabihin, bawas mo na sa account ko. Pero pag i-credit, paki-credit naman sa account ko yun, no? Ang sahod ko every month, may naike-credit sa aking sahod. Pagka 25 na ng buwan, I love you, Benny, sabi ng mga teachers sa akin. Sabi ko, ngayon nyo lang ba ako love? Pag 25? Kasi early morning, may message na sila, 6:30 yata. Dumadating yung message sa mga telepono nila na may sahod na sila. Kaya pagdating na, I love you, Benny, I love you, Benny. Sabi ko, ang dami nagmamahal sa akin sa 25. Kasi sahod yun. Kasi they see in their mobile, it is credited to them, automatic ang credit ng sahod nila. Kaya marami nagmamahal sa akin pagka sahuran. No? It's credited to them, yung sahod nila. So, ngayon, kapag alam mo na credited sa iyo ang righteousness ni Lord, di ba mamahalin mo ang Panginoon? Ako, mahal lang nila ako pag sahod kasi nakikredit ang sahod. Pero kapag alam mo na ang Panginoon Jesucristo, He credited righteousness sa buhay mo, hindi ka karapat-dapat, but the righteousness is credited to you, mamahalin mo ang nag-credit sa iyo ng righteousness. Oh, hallelujah! I love you, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Amen po ba? Because that righteousness will bring fellowship sa Panginoon. Anytime, 24 hours tumawag ka. Hindi yung pag tumawag ka sa sa Messenger or sa WhatsApp connected to another line. Hindi ganun si Lord. 24 hours tumawag ka kay Lord. Hindi siya busy. Lagi siyang may time para sa'yo. Amen. Hallelujah. How do I know that this is true? Paano ko alam na totoo ito? Because He rose from the grave 3 days after His death. He resurrected and appeared to over 500 people. These eyewitnesses went everywhere preaching and teaching the death and the resurrection of Jesus Christ. And as a result, many of them lost their lives in the process.
Alam nyo, nung nakita nila na si Jesus Christ ay nabuhay na maguli, they all went all over the place. They witnessed about Jesus Christ, His death and His resurrection. In the process, marami sa kanila namatay. Pero okay lang, na-credit naman ng righteousness ni Lord sa kanila. Alam nila, I see the Lord sila. Alam nila, hindi sila hell pumunta, kundi sa piling ng Panginoon. But they were bolder and stronger because they know that may katuturan yung kamatayan nila kasi they were proclaiming about Jesus Christ. 1 Corinthians 15:5 verse 8. Basahin po nating lahat. And that He was seen by Cephas, then by the 12. After that, He was seen by over 500 brethren at once, of whom the greater part remain to the present, but some have fallen asleep o namatay na sila. After that, He was seen by James, then by all the apostles, then last of all, He was seen by me also, as by one born out of due time. Sino po nagsulat ng Corinthians? Si Pablo po. So sinabi niya kung sino yung nakakita kay Jesus Christ, pati siya nakita niya kahit hindi pa siya part ng 12 disciples. Nakita nila na si Jesus Christ ay muling nabuhay. Kaya bold sila to preach the gospel kasi naranasan nila. Amen. Na totoo ang Panginoong Jesucristo. Amen. Hindi siya katang-isip lang. Gaya ng sinasabi ng iba, walang totoong Kristo, walang totoo. Nakita nila and they were witnesses and they were very willing to even lose their lives para lang i-proclaim ang Panginoong Jesucristo. Marami sa panahong yun ay pinatay, maraming pinugutan ng ulo, maraming dahil sa galit nila na mali daw yung relihiyon na pinapakalat. That was in Acts. Pero alam nyo, namatay man sila glorious death. Bakit? Na i-proclaim nila si Jesus Christ sa buong mundo. Amen. The resurrection of Jesus Christ proves that He has the power to conquer sin and death. It is the proof that He can forgive your sin and give you everlasting life. Amen. Dahil sino ba itong Jesus na pinag-aaralan natin? Siya'y makapangyarihan, kaya niyang patawarin ang kasalanan natin. Amen. So kung meron ka pong kasalanan, unforgiveness of sin, unforgiveness sa mga tao na nakasakit sa iyo, humingi ka na ng tawad sa Panginoon, patawarin mo na yung mga taong nakasamaan mo ng loob kasi kasalanan po ang unforgiveness, patawarin na natin sila. Amen! Ngayon, naintindihan na po natin the provision of Jesus Christ sa buhay natin, may gagawin na tayo. What will be our part? Our response. Ito po yung last portion ng ating pong topic. Number 4 na tayo. Una, man's purpose. Pangalawa, man's problem. Number 3, Jesus' provision. And number 4, our response or our responsibility. Ano yung dapat natin gawin? Matapos mong malaman ang purpose mo, pero nalaman mo rin na meron kang kasalanan, pero si Jesus Christ ay tinubos niya tayo or siya po yung naging ransom sa ating mga kasalanan. Ano yung gagawin mo, kapatid? Our response is repent of sin and believe in Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Basahin natin Acts 3 verse 19. Repent therefore and be converted that your sins may be blotted out so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Alam niyo po, ang kasalanan mabigat. Ang kasalanan na napupuno ka ng kalungkutan, napupuno ka ng madaming mga kabigatan sa buhay pag may kasalanan. Natatakot ka na ma-discover ng iba, meron kang tinatagong kasalanan. Hindi alam sa church to, hindi alam ni pastora to. Pero natatakot ka na mabuking or malaman, pero inside of you na andon. Pero alam nyo, kapag humingi ka ng tawad sa Panginoon, magrepent ka, the Lord will forgive you. The Lord will blot out yung iyong kasalanan. Kumbaga, snow peak. Ba-blot out. Okay? Tatanggalin ni Lord yung record ng kasalanan mo. And times of refreshing may come. Yung masarap ang pakiramdam kapag pinatawad. Amen po ba? Kapag nagpatawaran tayo, ano nangyayari? Lumalambot ang puso mo, nakakapagpatawad ka. Tapos, kaya mo na siyang i-embrace. Kaya mo na siyang maging concern sa Kanya. Pero pag galit ka sa Kanya, bahala siya sa buhay niya.
Mag-suffer siya. Mandami pa tayong mga wishes na mamamatay na siya, sana siya. Pero hindi ganun. Dapat dumating tayo sa point na, Lord, humihingi ako ng tawad, nasaktan ko yung tao na yun, Lord, dahil nasaktan din niya ako. Panginoon, patawarin mo po ako, nanunumbalik ako sa'yo. Gagawin ko, mag-aayos kami ng relasyon. Ako magpapatawad. Bahala siya sa buhay niya kung papatawarin kanya kasi iba din siya. Katatrabahuhin din ni Lord ang puso niya. Pero it doesn't matter, nagpatawad siya o hindi, pero ikaw nagpatawad, makakatulog ka na mahimbing. Times of refreshing in the presence of the Lord. Ang sarap matulog na at peace, well-rested ka, refreshed ka. Amen po ba? Sino naiintindihan ang sinasabi ko? Nakakatulog ka na mahimbing kasi wala kang iniisip. Kasi na isuko mo na sa Panginoon yung kasalanan mo. Pero kapag meron ka pang mabigat na dinadala, hindi ka refreshed. Amen. Tignan mo nga yung katabi mo kung refreshed. Tignan mo nga yung katabi mo kung nagpatawad na, kung refreshed na. Hello, in the presence of the Lord. Ang sarap. It's times of refreshing in the presence of the Lord. Amen po ba? Ang sarap kaya sa presence ni Lord. Sabi nga ni David, one day in the house of the Lord is better than 1,000 days of this world. Kahit isang araw lang sa presensya ng Panginoon, ka-equivalent nito, 1,000 days. Nakakaintindihan tayo? Ang sarap. Sino gusto sa presence ni Lord? Kung may naalala ka pang kasalanan mo, repent. Ito sinasabi ko sa ating lahat. At the same time, tatandaan nyo to para ito yung gagamitin yung lecture para sa mga ibang tao na gusto nating i-disciple. Letter B, believe in Christ. Yung una, mag-repent tayo, humingi tayo ng tawad, tapos manampalataya tayo sa Panginoon. John 3:16, ready read? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Amen. Hallelujah. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sino man, sabi mo, sino man, whoever believes in Him, sino mang manampalataya sa Kanya, ay hindi mapahamak, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang response natin dapat, humingi tayo ng tawad and then manampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo para magkaroon tayo ng everlasting life. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Manampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo, kaya Kanyang iligtas. Amen. At tanggalin Kanya mula sa papunta ka na ng impyerno tungo sa Kanyang kagilagilalas na liwanag, the everlasting life. Hallelujah. Amen. In turning from sin, we are to turn towards Christ and believe in Him to be our Savior. Praise the Lord. So, sa pag-turn natin mula sa kasalanan, ito yung kasalanan, tatalikuran natin, we turn towards Christ and believe in Him to be our Savior. So, iiwan mo na ang kasalanan, magsisisi ka na, iiwanan mo na ang kasalanan mo, and kay Lord ka na. Mananampalataya ka sa Kanya. Lord, Ikaw na ang aking Savior mula ngayon at magpakailanman. Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Believing is trusting. Believing is trusting in Christ alone. Believing in Christ alone brings eternal blessing. Kapag naniniwala tayo sa Panginoon at sa Panginoon lamang po, mayroon po tayong eternal blessing. Yun po yung buhay na walang hanggan. Believing in Christ alone is an important decision. Napaka-importanteng desisyon. You are making the best and most important decision in your life. Hindi lang pag-aasawa ang importanteng desisyon. Higit sa lahat, ang importanteng desisyon ay si Kristo ay maibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Kasi ito eternal ang usapan. Ang pag-aasawa kasi, hanggat buhay lang kayo, dito lang yun. Pero kapag tinanggap mo ang Panginoong si Kristo na nampalataya ka, it is eternal. Mamatay ka na sa mundong ito, dadalhin ka nung tamang desisyon mo sa eternal life.
Kaya napaka-importanteng desisyon ito. Kaya sabihin nyo, bakit may mga tao, iniiwanan nila ang kanilang profession, nagmi-mission sila. Kasi napaka-importanting desisyon para sa isang tao na tanggapin niya ang Panginoong Jesucristo bilang kanyang Diyos at sariling tagapagligtas. Iiwan mo lahat ng mga, alam mo yun, kaya mong iwan ng lahat kung gusto mo na maging kagamit-gamit sa paglilingkod sa Panginoon. And then you want people na tanggapin ang Panginoon bilang kanilang Diyos at sariling tagapagligtas. You're willing to leave everything para lang maglingkod kay Lord. Kumbaga sa, Lord, gusto ko pang marami pang makakilala sa'yo. Alam niyo yun, kasi importante ang desisyon na to. Help people to make that decision to repent and believe. Amen. Tulungan natin ang mga ibang tao na magdesisyon sila na si Kristo ang maging pag-asa nila, tanggapin nila, siya yung maging Diyos ng buhay nila. Seryoso itong bagay na to. And this church is taking this topic very seriously. We are taking this not very lightly. We're taking this very serious. Ako bilang inyong pastora, uulit-ulitin kong topic, simpleng-simple, pero importante. Because you are making the most important decision in your life. Hallelujah. Amen. Nagkakaintindihan po tayo? Praise the Lord. So help people to make that decision to repent and believe. So tulungan natin yung mga mahal natin sa buhay na wala pa silang Kristo sa puso nila. Tulungan natin yung mga katrabaho natin. Given the opportunity, tulungan natin yung mga alam natin na hindi natin sila kilala pero pinapa-sharean ni Lord sa atin. So let's just be sensitive sa nais ng Panginoon. Una, dapat ikaw mismo may relasyon ka na kay Lord. Paano mo tutulungan na ibang tao kung ikaw mismo hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon sa puso mo? Nagpapatuloy ka pa rin sa kasalanan. Nagpapatuloy ka pa rin sinasaktan ng Panginoon. Nasasaktan siya kasi namatay na siya sa krus ng Kalbaryo, pero ikaw hindi mo maiwan-iwan ang fellowship mo sa kaaway. Dapat magdesisyon ka na, Lord, mula ngayon, iiwan ko na ang aking maling pamumuhay at ikaw na ang tatanggapin ko. Kung ikaw sa araw na to, meron kang importanteng desisyon na gagawin, I challenge you, make Jesus the Lord of your life. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Hesus sa buhay mo, or tinanggap mo pero alam mo na nasa likong daan ka pa, marami ka pa hindi na isusuko sa Panginoon. This is a challenge right now. I am calling you to repentance. Lumapit ka na sa Panginoon. Sumuko ka na. Isuko mo na ang buhay mo. Huwag mo nang hayaan na kabigatan, bit mo araw-araw ng buhay mo. Lagi ka na lang malungkot, umiiyak. Samantalang ang Panginoon, sabi niya, come to me you who are heavily laden, and I will give you rest. May panawagan ng Panginoon sa'yo. Come. Pero ikaw, pilit mo pang binibitbit ang cross mo. Hindi, akin lang to. Pero bigat na bigat. Hindi mo na alam ang gagawin mo. May imbitasyon ng Panginoon, kapatid. And now is the time to make that very important decision of your life. As we close, yung ating kasama na Burmese, sabi niya, you know what? When I left Myanmar, I had been divorced by my husband. I have one child. I don't know what to do. Lubog ako sa utang. Umiyak ako ng umiyak sa Panginoon. At sabi niya ganun, Lord, paano ba ako makakaalpas sa sitwasyon kong ito? If you're really God, show me, sabi niya. Alam mo, God showed Himself in a vision. And nagkaroon sila ng intimate pag-uusap ng Panginoon, sabi niya. And the Lord told me what to do this, do that. Sa madaling sabi, nag-business po siya. And the Lord prosper her in her business. And ngayon, sabi niya, nabibless nga ako kasi habang nandito sila, siya yung nagpakain sa amin sa isang Thai restaurant. Nag-bless pa siya, tapos puno din siya ng mga, binless na siya ni Lord, sa madaling sabi. By the looks of it, by the way na she's talking, kung ano yung business niya, binless siya ng Panginoon. So, lubog ka din, di mo alam kung anong gagawin mo. Ang sekreto,
kilalanin mo ang Panginoon, tanggapin mo siya sa buhay mo, tatanggalin ka niya mula sa kahirapan, tatanggalin ka niya sa sakit at karamdaman, tatanggalin ka niya sa kumbaga sa mga kahihiyan na meron ka na pinagdaanan mo, tatanggalin ka niya at ilalagay ka niya sa isang lugar kung magtitiwala ka sa Panginoon. Hindi lang everlasting life ang ibibigay niya, even here in this world, kaya kanyang i-prosper at i-bless. Hallelujah. Kasi siya ang may-ari ng langit at lupa. Ano lang ba yung hinihingi mo? Kumbaga sa peanuts. Kapiranggot lang yan sa Panginoon. Kaya niya higit pa. Buhay nga ng Panginoong Jesucristo, binigay na sa atin eh. Amen po ba? Hallelujah! So let us make a decision, the very important decision, na ang Panginoon ay gawin nating Diyos ng ating buhay. And mamaya po, tatawagin ko po kayo. Let us just have that prayer. Pero eto din po, tulungan din natin ng ibang tao na mag-repent and believe. Ask them if they believe that Christ can save them. Explain mo sa kanila na tanggapin nila ang Panginoon sa Kristo at ipanalangin mo po sila ng pagtanggap. Amen. Tumayo tayong lahat sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Ito po ang summary ng ating topic for 2 weeks na dapat po pag-aralan natin. Yung gospel, anong kailangan ng mga taong malaman? Yung purpose ni Lord, yung problema, which is kasalanan, ano yung provision ng Panginoon, and ano naman ang response natin matapos nating napakinggan ng gospel. Maganda po ba ang gospel? Grabe si Lord, diba? That's the love of God. And that's the glorious gospel. And I will live to declare this glorious gospel so that many more people will see how beautiful the love of God is sa ating buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Lord God. Sige po, tayo mo ko, manalangin. Do not talk to our neighbors kasi this is an individual, personal decision, yet very important. Higit pa sa pamili mo ng iyong karir, higit pa sa pamili ng asawa, na mapapang-asawa, higit pa rito ang importance. This is the most important decision that you will make in your entire life. Humingi ng tawad sa iyong kasalanan sa Panginoon. If the Lord is reminding you yung mga nagawa nating kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. This is our relationship with God. Ang concern ni Lord yung kaluluwa natin. Ang gusto niya yung kaluluwa natin, nakikipag-fellowship sa Kanya. Ngunit kung may kasalanan, yun ang nagiging hadlang para hindi mo makausap ang Panginoon. Para hindi mo maramdaman ng refreshing touch ni Lord. Kaya sa oras na to, humingi tayo ng tawad. At kung ikaw, kapatid, hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Jesus bilang iyong Diyos, tagapagligtas at hari ng iyong buhay, kasi ikaw pa ang nasusunod sa buhay mo, yung gusto mo mangyari, hindi mo pa hinahayaan si Lord na maghari sa buhay mo. Ngayon, we will pray. Sasamahan ko kayo sa panalangin at sumunod lang kayo sa maiksing panalangin. Panalangin ng pagsuko ng ating buhay sa Panginoon. At hayaan natin na si Lord na ang manguna sa ating buhay. At kapag nakipagrelasyon tayo sa Panginoon, ang sunod nun, magbabasa tayo ng Bible, a-attend tayo ng care group, siseryosohin natin ang ating Panginoong nagseryoso sa atin. Sineryoso Kanya to the point of dying on the cross of Calvary para ikaw at ako ay maligtas. Seryosohin din po natin ang pag-ibig ng Diyos ngayon. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, sa oras na ito, ako'y nagpapakumbaba. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga pagkakasala.
Panginoong Jesus, salamat sa dakilang pag-ibig mo, sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa akin. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang aking Diyos, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Ikaw na po ang maghari sa aking buhay mula ngayon at magpakailanman. Iyo nga pong isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa iyong matamis na pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Kung ikaw, kapatid, nanalangin ka, sineryoso mo ito. Ang buong kalangitan nagre-rejoice dahil may isa na namang kaluluwa na makasalanan na nanumbalik sa Panginoon. The whole heaven is rejoicing over one sinner who repented at nakipagrelasyon sa Panginoon. Ganun ka kaimportante, kapatid. Ganun ka kahalaga. Ganun kahalaga ang kaluluwa mo, kapatid, sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pwede po ba nating awitan ng Panginoon? Gusto ko yung awit na blood, the blood of the Lamb, kasi powerful yon. Let us just worship the Lord with this. We are under the blood. And this is a powerful song na kahit kailangan kabisaduhin nyo, kantahin nyo to kasi napaka-powerful ng blood of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mabilis po itong kanta na to. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Woo! Hallelujah! Thank you, Lord! Oh, the blood of the Passover Lamb Amen! is applied to the doors of my life. Awitin natin sa Panginoon. Power Sing it like you mean it. The force of the blood sacrifice. Though Satan will bring accusation, I let him know right where I stand. For now there is no condemnation. I am under the blood of the Lamb. Thank you, Lord. Awitin natin. May kagalakan. Oh, the blood of the Passover Lamb Hallelujah. is applied to the door of my life. No power of darkness could ever withstand the force of the blood sacrifice. Though Satan will bring accusations, I let him know right where I stand. For now there is no condemnation. I'm under the blood of the Lamb. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. That covers the guilt of my past. By the mercy of God, holy and righteous I stand.
sa presensya ni